Sa nakaraan nating video ay kung saan, binugbog nila ng ating bida ang tagapagmana ng Saifang Palace at ang elder na si Guizhong, at samantala, dumating sa eksena ang elder ng Qinyun Pavilion na si Qin Sheng, at binigyan ng ating bida ng VIP Golden Card para ito ay huminto at nakipagkaibigan. Sa second floor ng Qinyun Pavilion, ang mga tawanan ay umalingaw-ngaw habang sina Elder Qin Sheng at Zhu Qin ay namumuno sa grupo sa paligid ng masiglang palapag. Ang ikalimang palapag ng Qinyun Pavilion ay maa-access lamang ng mga nangungunang eksperto ng iba't ibang lehitimong sektor. Tunay nga, ang bawat isa sa palapag na ito ay nagpapakita ng mabigat na aura ng kasamaan. Ang tanawin ng mga makapangyarihang figure na ito ay nagdulot ng bahagyang pangamba sa mga disipulo ng ating bida. Ang grupo ng mga eksperto ay lumapit na may malungkot na ekspresyon at walang emosyon, na lumikha ng malamig na kapaligiran. Gayunpaman, sa loob lamang ng isang segundo, silang lahat ay biglang ngumiti ng mainit at nagkamay bilang pagbati. Pagbati, Elder Qin Sheng, pagbati, fellow cultivator, pagbati, Elder Zhu Qin. Si Elder Qin Sheng ay tumuro kay Wang Feng at nagpakilala sa kanya. Lahat, ang fellow cultivator na ito ay si Wang Feng, ang sect master ng Divine Immortal Sect. Ako ay magalang na bumabati sa lahat ng fellow cultivator, tugon ni Wang Feng. Ang ating bida ay nagngiti ng palihim sa paggalang na ipinakita ng mga nasa harapan niya. Tunay nga, ang pagbabanta sa kanila ay may epekto, kung hindi ganito kalaki ang treto na natatanggap ko. Ang grupo ng mga eksperto ay tumingin sa ating bida at binigyan siya ng mga papuri. Si Sect Leader Wang ay bata pa, ngunit namumuno na sa isang sect, talagang kahanga-hanga. Tunay nga, siya ay nagtataglay ng pambihirang aura sa mga kabataan. Ang mga nagawa ni Sect Leader Wang ay tunay na kapuri-puri, hindi ko alam kung saan matatagpuan ang Divine Immortal Sect, ngunit kung may pagkakataon, tiyak na dadalaw kami. Ang ating bida ay nag-cross ng kanyang mga kamay sa likod at itinaas ang isang kamay upang tumugon ng malakas. Ang Divine Immortal Sect ay matatagpuan sa isang lambak sa labas ng Xingyao Mountain Range. Kung nais ninyong bumisita, ang Sect Master ay mag-aabang sa inyo anumang oras. Sect Master Wang, sa pagkakaalam ko, walang makapangyarihang sect tulad ng Divine Immortal Sect sa labas ng Xingyao Mountain Range. Sa totoo lang, ang aming Divine Immortal Sect ay isang sinaunang nakatagong major sect na kamakailan lamang nagbalik sa operasyon. Ang ikalimang henerasyon na Sect Master ng Divine Immortal Sect ay ang Tungtian Leader na lumaban sa langit gamit ang Tungtian Cultivation. Bilang resulta, siya ay pinatay ng langit, at isang sumpa ang inilagay sa amin, na nagtulak sa Divine Immortal Sect na magtago upang maiwasan ang sumpa ng langit. Sa kabutihang palad, ang ikasyam na henerasyon na si Great Master Saint Shi Tian, ang Great Saint, ay lumitaw mula sa kawalan at sa wakas ay nagawa niyang basagin ang sumpa ng langit, na nagpapahintulot sa aming Divine Immortal Sect na muling lumitaw. Subalit, ang Great Saint ay namatay dahil sa pagbasag ng sumpa, at ipinasa niya ang posisyon ng Sect Master ng Divine Immortal Sect sa akin. Ito rin ang unang pagkakataon na ako ay pumasok sa mundo, at umaasa ako na kayong mga fellow cultivators ay maggabay sa akin. Nang marinig ni Qin Sheng at ng grupo ng malalakas na mandirigma ang apat na salitang, Major Sect, at, sinaunang, sila ay nabigla, ang kanilang mga bibig ay nabuka, at pawis ang tumulo sa kanilang mga noo. Sandali pagkatapos, ang buong kapaligiran ay naging tahimik, at ang grupo ng malalakas na mandirigma ay tumitig sa male lead nang hindi makapagsalita. Nang makita ito, si Wang Feng ay labis na nasiyahan, tahimik na tumatawa sa sarili. Hayaan ninyong linlangin ko kayo ng paikot-ikot. Hindi lamang ang mga malalakas na mandirigma ang nabigla, kahit ang mga disipulo ay halos hindi makapaniwala. Alam namin na ang Divine Immortal Sect ay may matagal ng pamana, bilang isang malaking sect na nakatago sa sinaunang mundo. Ngunit hindi namin inaasahan na mayroon itong nakakatakot na pamana. Sa ganitong makapangyarihang sect bilang suporta, kailangan pa bang matakot sa Emperor Yao Rei? Ang pakikipaglaban sa langit at kahit bahagyang pagkatalo, anong uri ng pagkatao yun? Posible bang ang Divine Immortal Sect ay palaging may ilang malalakas na mandirigma na nagigising? Si Elder Qin Sheng ay lumapit kay Wang Feng na may masayang mukha. Hindi ko inaasahan na ang Divine Immortal Sect ay may ganitong background. Ang aming Qinyun Pavilion ay talagang naging pabaya. Umaasa ako na hindi ito ipagkakait ni Sect Leader Wang sa amin. Elder, huwag po kayong mag-alala. Ako, bilang Sect Leader, ang dapat humingi ng paumanhin. Umaasa ako na hindi kayo magagalit sa akin.
Nang makita kung gaano kahanga-hanga ang ating bida, isang binata ang lumapit upang makipag-usap. Sa buhay na ito, hindi pa namin nakikilala ang isang tunay na nakatagong major sect tulad ng sinaunang isa. Kung mayroong anumang kawalang galang sa hinaharap, umaasa ako na patatawarin kami ni Sect Master Wang. Si Wang Feng, na may kalahating nakapikit na mga mata, ay nagpakita ng kumpiyansa. Madali lang pag-usapan ito, at malugod kong tinatanggap ang inyong pagbisita sa aming Divine Immortal Sect. Ang aming Divine Immortal Sect ay matagal nang nakatago at medyo hindi na updated sa kasalukuyang panahon. Si Zhu Qin ay tumayo sa likuran ni Elder Qin Sheng na may walang ekspresyon na mukha. Elder, maaari mo bang sabihin sa akin kung gaano katotoo ang sinabi ni Sect Master Wang? Tumingin si Elder Qin Shen sa ating bida at sumagot ng may seryosong tono. Malalaman natin sa lalong madaling panahon, ang Saifang Palace ay hindi isang kapangyarihan na dapat baliwalain. Kung kaya nating labanan sila, may 70% na tsansa na totoo ito. Kung hindi, ito ay isang palabas lamang ng isang payaso. Nang marinig ito, si Zhu Qin ay nag-isip ng may seryosong ekspresyon. Gusto ko ring makita kung ang Divine Immortal Sect ay kasing nakakatakot tulad ng inilarawan ni Wang Feng. Pagkaraan ng ilang sandali, sa isang silid, ang babaeng master ay hinampas ang mesa ng may sigaw. Ano ba ang Divine Immortal Sect? Hindi ko pa ito narinig, at ang kalokohan tungkol sa pakikipaglaban sa langit ay talagang katawa-tawa. Ang batang ito ay hindi alam ang lawak ng langit at lalim ng lupa. Gusto kong makita kung paano mo tatanggapin ang galit ng Saifang Palace, ang sinaunang nakatagong major sect na binanggit mo. Dadalawin ko ang young master ng Saifang Palace, manatili ka rito at mag-isip ng tahimik. Opo, master, si Li Changsan ay tumingin sa pinto at yumuko, hinawakan ang kanyang dibdib, at sumigaw. Master, maaari ka nang lumabas ngayon. Sa sandaling matapos niya itong sabihin, isang pulang ilaw ang lumabas mula sa dibdib ni Li Changsan. Sa loob ng pulang ilaw, ang buhok at mga binti ng isang batang babae ay unti-unting lumitaw. Hindi inaasahan na ang master ni Li Changsan ay isang maliit at kaibig-ibig na batang babae, napakaganda. Ang magandang master ay kumuha ng isang piraso ng cookies, tumingin sa paligid, at ibinila ang kanyang dila. Ang master mo sa labas ay talagang isang taong may malaking dibdib ngunit utak na kasing laki ng ubas. Lumapit si Li Changsan, malawak ang mga mata at inosente, at nagtanong. Master, sa palagay mo ba ay totoo ang sinabi ni Sect Leader Wang? Malamang na totoo ito, bakit, may nadiskubre ka ba? Kanina lang, sinubukan kong siyasatin ng Sect Leader Wang, bagamat mayroon siyang mahiwagang kapangyarihan na nagpoprotekta sa kanya, sa isang sandali ay nagawa kong siyasatin ang kanyang cultivation. Nang marinig ito, si Li Changsan ay namangha at nagtanong ng may pag-usisa. Ano ang cultivation ni Sect Master Wang? Ang magandang master ay nag-cruise ng kanyang mga braso at tumingin sa kanya ng may seryosong ekspresyon. Profound Sovereign Realm, Peak Level. Nang marinig ito, si Li Changsan ay tumingala at bumulong. Profound Sovereign Realm, Peak Level Cultivation, talagang napakalakas, ngunit hindi ito tumutugma sa pagkakakilanlan ng isang sect master ng isang malaking sinaunang nakatagong sect. Nang marinig ito, ang magandang master ay tumugon at nag-cruise ng kanyang mga kamay sa likod. Paano kung sasabihin ko sa iyo na siya ay nasa edad na 20 taon lamang, maniniwala ka ba? Kanina, hindi lamang sinuri ng master ang kanyang cultivation, kundi pati na rin ang kanyang linya ng kalamnan at buto. Dahil dito, nahulaan ng master na malamang totoo ang sinabi ni Sect Leader Wang. Nang marinig ito, si Li Changsan ay labis na namangha, dinala ang kanyang mga kamay upang takpan ang kanyang bibig. Ang pag-abot sa Profound Sovereign Realm, Peak Level, sa edad na 20, sa 3 malalaking imperyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong henyo, tama ba? Kinabukasan, dumating na ang araw ng Demon Silong Conference, at ang mga tao ay nagtipon sa plaza ng Shanlin City, kabilang sa mga naroroon ay ang mga kinatawan mula sa 3 imperyo, kasama na ang master-disciple pair na sina Li Changsan, lahat ay nagkumpulan, nakatingin sa isang walang laman na upuan sa plaza. Ngunit walang nakaupo dito. Si Wang Feng, na puno ng pag-usisa, ay lumingon kay Elder Qin Sheng at nagtanong. Elder, sino ang mamumuno sa Demon Silong Conference na ito? Si Elder Qin Sheng ay tumingin sa kanya ng may seryosong ekspresyon at sumagot. Si General Chen Lei, kilala bilang War God ng Imperyo, ay umabot na sa peak ng Profound Sovereign Realm at siya ang namumuno sa buong hukbo ng Imperyo. Nang marinig ito, si Wang Feng ay nabigla. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkamangha,
at palihim niyang inisip. Ganoon ba kahalaga kay Emperor Yaorei ang Demon Silang Conference na ito? Para lamang mamuno sa conference, nagpadala siya ng isang thick profound sovereign realm expert. Samantala, ang Great Demon Zuan Shua na mukhang ipis ay bumukas ng malaki ang bibig at tumawa ng malakas, na nagpapaalog sa langit at lupa, palihim niyang inisip. Ha, takot si Emperor Yaorei na baka basagin ko ang seal, talagang natatakot siya. Sa sandaling yun, isang madilim na anino ay biglang lumitaw sa itaas ng mga tao, na nagpaalarma sa lahat. Ang mga malalakas na individual ay tumingala, nagulat sa isang bagay na nagpaalimpungat sa kanila. Sa kalangitan, may isang malaki at masiglang spaceship na ang harapan ay kahawig ng ulo ng dragon. 2 tao ang nakatayo sa ibabaw ng spaceship, isa ay si Chen Lei, ang general ng imperyo ng Yaoi, at ang isa ay si Yu Fei, ang crown prince ng imperyo ng Yaorei. Pagkatapos ng pagpapakilala, sina Yu Fei at Chen Lei ay bumaba mula sa spaceship ng magkasama. Si Yu Fei ay umupo sa isang upuan sa plaza at hinampas ang armrest gamit ang kanyang kamay, sa kanyang kamay ay may hawak na isang seal, at siya ay tumingin ng may paghamak sa mga tao sa ibaba. Nang makita ang malamig na ekspresyon ni Yu Fei, ang mga tao ay agad na yumuko ng sabay-sabay, na nagpapaalog sa lupa. Maligayang pagbati sa Crown Prince, maligayang pagbati sa General. Si Yu Fei ay tumingin sa mga tao sa ibaba na may kalahating nakapikit na mata. Hindi ninyo kailangang maging formal, si Wang Feng ay tumitig ng seryoso kay Yu Fei, palihim na nag-iisip. Sa mga nakaraang araw, ang mga top geniuses na nakita ko ay umabot lamang sa mid-stage ng nobility realm, hindi ko inaasahan na ang prince ng imperyo na ito ay umabot na sa late stage ng nobility realm. Si Chen Lei ay tumungo sa harap, itinutok ang kanyang espada sa lupa, at tumingin sa mga tao sa ibaba na may maliwanag at nakatitig na mga mata. Sa Demon Silang Conference na ito, walang mga paghihigpit, ang magwawagi ay ang makakapatay ng pinakamaraming demon objects. Nang marinig ang panawagan na ito, ang mga tao sa ibaba ay nagsimulang magbulungan. Sa ganitong patakaran, magiging isang madugong labanan ang Demon Silang Competition. Tama, habang nag-aagawan para sa top position sa Demon Silang list, kapag nagkita-kita ang mga kalahok, ikaw ang mamamatay o ako, at may ilan na sadyang papatayin ang mga batang geniuses. Sa sandaling yun, 2 tauhan ang nagdala ng isang kahoy na kahon at inilagay ito sa harapan ni Chen Lei. Pagkatapos, siya ay humawak ng isang token at nagsalita ng may seryosong tono. Ito ang Demon Silang Command. Kailangan lamang ninyong dalhin ito at pumatay ng isang demon object, automatiko nitong sesamayan ang aura ng demon object at i-convert ito sa accumulated points. Mas mataas ang cultivation ng demon object, mas mataas ang accumulated points, at ang taong may pinakamaraming accumulated points ang magwawagi sa Demon Silang Competition. Sa sandaling matapos niya itong sabihin, isang binata ang sumugod sa harap at nagtanong ng Mad Alien. Paano kung mana ko ang Demon Silang Command? Nang marinig ito, si Chen Lei ay tumingin ng may galit at nagngangalit ang mga ngipin. Ibig sabihin, hindi ka karapat-dapat na magmay-ari ng Demon Silang Command. Pagkatapos, ginamit ni Chen Lei ang spiritual energy upang iangat ang mga Demon Silang Command mula sa kahoy na kahon papunta sa hangin. Sa lahat ng mga genius na hindi natatakot sa malupit na patakaran, lumapit sa platform at kunin ang Demon Silang Command. Ang grupo ng mga kabataan ay nagtinginan ng may pag-aatubili. Ngunit sa huli ay sumugod sila ng desperado upang kunin ang Demon Silang Command. Si Wang Feng ay ibinato ang Golden VIP card sa Great Demon Zuan Shua, na nagsasabi, ang mga taong hindi angkop para sa Demon Silang Conference ay dapat manatili sa Qinyun Pavilion. Pagkatapos nitong sabihin, ang ating bida at ang kanyang 4 na disipulo ay sumugod upang kunin ang Demon Silang Command. Si Chen Lei ay lumaki ang mga mata habang tumitingin sa ibaba at sumigaw ng malakas. Inihahayag ng general na ito na ang Demon Silang Conference ay magsisimula na. Nang marinig ito, ang mga genius ay nagsimulang mag-transform sa mga sinag ng liwanag at lumipad palayo. Si Chen Lei ay itinuro ang kanyang espada sa harap, at pagkatapos ay nagsabi, lahat kayo, sumunod sa akin patungo sa sinaunang lupain ng mga bumagsak na dioses, kung saan nakapiit ang mga demonyo. Si Zhu Qin at si Elder Qin Shen ay tumingin sa mga sinag ng liwanag at nagpahayag. Elder, bagamat magaling si Sect Master Wang sa pagpapanatili ng kanyang hitsura,
Wala pa siyang 20 taong gulang, bakit niya gustong samahan ang mga disipulo ng sect papunta sa God-forsaken land? Sandali pagkatapos, ang ating bida ay bumaba mula sa taas, siya at ang kanyang 4 na disipulo ay tumayo sa isang bangin, nakatingin sa pulang butas sa ibaba, siya at ang Dumbo na si Li Qing ay nagulat, tumitig ng Mason scene sa ibaba. Ito ba talaga ang God-forsaken land? Sa parehong oras, sina Li Changxun at Yu Fei ay dumating din at lumapag sa isang malaking lugar. Si Li Changxun ay tumalikod sa isang direksyon nang tawagin siya ni Yu Fei at nagwika. Li Changxun, sumunod ka lang sa prinsipeng ito. Nang marinig ito, siya ay lumingon at sumagot ng diretso, hindi na kailangan, mayroon na akong mga kasama. Sa sandaling yon, si Wang Feng ay hindi nakikinig sa lahat ng nangyayari sa paligid niya. Patuloy niyang inaaliw ang kanyang ilong, grabe, ang lugar ni Zuan Shua ay napakabaho, nang hindi pinansin ni Li Changxun, ang mukha ni Yu Fei ay naging madilim, ang kanyang mga mata ay lumaki, at siya ay nagkunot noo, malinaw na nagpapakita ng pagkabigo. Balik sa mga nakaraang oras, habang nakaupo ng kumpiyansa si Yu Fei sa kanyang upuan at sinasamba ng mga tao sa ibaba, hindi niya inalis ang kanyang tingin sa selyo sa kanyang kamay. Ang eksenang ito ay nakakuha ng atensyon ni Li Changxun, na nagdulot sa kanya ng halo ng pagdududa at takot. Balik sa kasalukuyan, ang mga sinag ng liwanag ay patungo sa God-forsaken land. Sa sandaling ito, may inihahandang tsaa. Lumalabas na ang grupo ng ating bida ay nagpapahinga sa gilid ng bangin, nag-enjoy ng tsaa at pagkain habang pinapahinga ang mga disipulo. Si Li Qing ay nakahiga sa gilid ng bangin, itinuturo ang God-forsaken land at sumigaw, "Sect leader, tayo rin po ba ay papasok sa God-forsaken land? Ang Demon Silong Conference ay tatagal lang ng ilang araw, at malapit nang maubos ang mga demon objects ng mga geniuses." Narinig ito ni Wang Feng at tumingin sa ibaba, nagpakita ng kumpiyansa sa kanyang ngiti. Bakit ka magpapanik? Kung maubos ang mga demon objects, pwede naman nating nakawin ang mga points mula sa mga henyo. Bakit pa tayo mag-i-effort na pumasok sa God-forsaken land? Nang marinig ito, nagulat si Li Qing at tumingin kay Wang Feng. Tama po, pwede nating nakawin ang mga points mula sa mga henyo. Sect Master, talagang karapat-dapat kang maging sect leader, talagang, matalino ka po. Hindi, resourceful po pala, hihihi. Sa sandaling yun, lumapit si Li Changxun sa ating bida, nagbigay ng paggalang, at nagsabi, si Li Changxun ng Tianjin Sect, nagbibigay pugay sa Sect Master at sa mga kagalang-galang na disipulo. Kumuha si Wang Feng ng tasa ng tsaa at ibinigay kay Fei Wu para lagyan ng maiinom, pagkatapos ay tumingin kay Li Changxun at nagwika, maaari ko bang malaman kung bakit mo ako hinahanap? Lumaki ang mga mata ni Li Changxun habang tinitigan ng ating bida ng seryoso at direkta. Nais ni Li Changxun na sumali sa Divine Immortal Sect at umaasa na tatanggapin ako ni Sect Leader Wang. Nang marinig nila ito, aksidenteng natapon ni Fei Wu ang mainit na tubig sa kamay ng ating bida na nagdudulot sa kanya ng panginginig, habang nahihilo at naidora ang tubig sa kanyang bibig. Pagkatapos, itinaas ni Wang Feng ang kanyang namumulang kamay at hinipan ito ng dahan-dahan. Miss Changxun, bakit mo pipiliin ang aming Divine Immortal Sect imbes na isang prestihiyosong sect tulad ng Tianjin Sect? Bagamat ipinagmamalaki ko na ang Divine Immortal Sect ay isang major hidden sect, hindi ka naman siguro maniniwala sa aking mga salita at talagang nais sumali, hindi ba? Unti-unting lumabo ang mga mata ni Changxun, nagpapakita ng kalungkutan, dahil ang gusto ng Tianjin Sect sa akin ay hindi ang aking pambihirang cultivation, kundi ang aking itsura. Gusto nilang gamitin ako upang makuha ang pabor ng kanyang kamahalan, ang tagapagmanang prinsipe ng Yaorui Empire, Yu Fei. Nang marinig ito, kumuha si Wang Feng ng tasa ng tsaa at uminom bago magsalita. Bagamat ginagamit ka ng Tianjin Sect, ang iyong status bilang prinsesa ng imperyo ay sapat na para maging karapat-dapat sa iyo, hindi ba? Hindi nagdalawang isip si Tianjin na ibahagi ang katotohanan, ang status ng prinsipe ay marangal, kung magkakaisa kami. Kahit na gamitin ako ng sect, hindi ito magiging problema. Gayunpaman, hindi ko inasahan na ang prinsipe ay maganda sa labas ngunit sira-sira sa loob. Nagulat sina Wang Feng at ang kanyang 4 na disipulo nang marinig ito. Oh, ganun ba? Paano natin maiintindihan yun? Baka naman pagkatapos kumain ng kamote, may pakwan na. Ibinaluktot ni Tianjin ang kanyang ulo at hindi sinasadyang bumulong. Minsan, nakatanggap ako ng imbitasyon sa palasyo, at nang hindi ko namamalayan, napadpad ako sa palasyo ng prinsipe.
Ang mga bagay na hindi akma sa status ng prinsipe ay ang mga hiyas ng palasyo ng Crown Prince. Lahat sila ay naglalabas ng aura na nagpaparamdam ng kaba sa iba. Ang pinaka-nakakatakot ay ang upuan ng prinsipe. Sa itsura nito, maaaring sabihin ito ay isang upuan, ngunit sa likuran nito ay isang malinaw na imahe ng mga babaeng patuloy na humihiyaw sa desperasyon. Nang nasa loob ako ng Grand Hall, bumalik ang prinsipe. Agad akong nagtago sa likod ng upuan at narinig ito, Li Changsen, na kilala rin bilang ang alindog ng sekta ng Changsen. Lumakad ang prinsipe, umupo ng mayabang sa upuan, at itinaas ang selyo, tinitigan ito ng masinsinan, kailan ka darating para tumayo sa aking tabi, Changsen? Sa una, akala ko ito ay isang ordinaryong upuan, nang ilagay ng prinsipe ang selyo sa upuan, nalaman ko na ang upuan ay isang buhay na nilalang, sa sandaling yun, wala akong magawa kundi takpan ang aking bibig at magkunwari na wala akong nakita. Pagkatapos ng insidenteng ito, nalaman ko na ang prinsipe ay may isang jade stamp sa kanyang kamay, sa isang tatak lamang, maaari niyang gawing gemstone ang isang buhay na tao, at ginamit niya ito para gawing upuan ang mga babaeng pinakagusto niya. Galit na galit si Wang Feng, hinagis niya ang tasa ng tsaa sa likuran niya, nakakunot ang noo sa pag-iisip, Diyos ko, akala ko magagaling na ang mga tao sa palengke. Pero ang mga nasa palasyo pala ang tunay na eksperto. Kapag bumaliktad ako sa Yaorei Empire, tiyak na gagamitin ko ang pangalan ng Meniakis na prinsipe bilang isang sakripisyo. Pagkatapos mag-isip, tumingin si Wang Feng kay Tianjin at nagtanong, noong panahong yon, bakit hindi ka direktang naghimagsik at iniwan ang sekta Changsen? Ang buong pamilya ko ay nasa loob ng Tianjin sect, kung aalis ako, tiyak na mapapahamak ang aking pamilya. Kaya gusto mong samantalahin ang aming Divine Immortal Sect para labanan ang iyong kapalaran. Tama po, walang malaking sect sa imperyo ang nang-ahas na sumalungat sa dakilang Emperador Yi. Tanging kayo at ang Divine Immortal Sect ang nagbigay sa akin ng isang pag-asa. Itinuro ng ating bida si Changsen at nagtanong, anong karapatan mo para tanggapin kita, o sa halip, anong halaga ang mayroon ka para risguhin ang aming sekta na harapin ang Yaorei Empire para tanggapin ka? Nang marinig ito, medyo nanghina si Changsen at mahigpit na ipinikit ang kanyang mga mata. Ang Tianjin sect ay alam lang na may pambihira akong cultivation, ngunit hindi nila alam na ang aking cultivation ay buong suportado ng mga pills na aking near-refine para umunlad. Sa puntong ito, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib ng may seryosong ekspresyon. Sa totoo lang, ako ay isang 8th grade alchemist. Nagulat ng bahagya sina Mu Yunfei at Ling Feiwo nang marinig ito, habang ang ating bida ay nanatiling naguguluhan at hindi alam ang nangyayari at napawika. Ano, sa loob lang ng higit na 20 taon, naging 8th grade alchemist. Habang ang ating bida napatanong, gaano ba kaimpresante ang pagiging 8th grade alchemist? Sa kanyang malawak na karanasan, tumayo si Mu Yunfei para linawin ang pagdududa. Opo, ito ay napaka-impressive, sinasabing noong unang panahon, dahil sa hindi malamang dahilan, ang mga pamana ng alchemy, mahika, at iba pang supplementary cultivation paths ay tuluyang nawala. Ang natitirang mga pamana ng supplementary cultivation paths ay napakabihira na. Ngayon, sa tatlong malalaking imperyo, ang bilang ng mga alchemist na maaaring umabot sa 8th rank o mas mataas ay tiyak na hindi lalampas sa 5 daliri. Bukod pa rito, ang isang 20 taong gulang na 8th rank pill refinement master ay isang bagay na hindi pa naririnig noon. Lumaki ang mga mata ni Feiwo sa pagkamangha at bahagyang paghanga. Hindi ko inaasahan na ang pill refinement prodigy na si Tianjin ay napakalalim at hindi mahuhulaan. Sa murang edad, naabot na niya ang 8th rank alchemist, at ngayon ay nais niyang sumali sa aming sect. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Wang Feng, nagpakawala ng kanyang mga braso at nagsabi, ang isang pill refinement master ay maaaring isang napakahalagang pagkatao para sa ibang malalaking sect. Ngunit para sa Divine Immortal Sect, sila ay isang presensya na maaaring naroon o wala. Nang matapos ang ating bida sa mga pangungusap, siya ay nagwika sa kanyang sarili, mayroon akong sistema, at kahit walang pill refinement master, maaari ko pa ring itaas ang cultivation ng mga disipulo sa sect. Pagkatapos mag-isip, tumalikod ang ating bida at diretsahang nagsabi, tara na. Nang makita ang kawalang interes ni Wang Feng, napaisip ng malalim si Lei He. Ang isang beses sa isang buhay na talento tulad ni Changsen, kahit na ako ay isang malakas na profound emperor realm sa aking nakaraang buhay, ayaw kong hindi siya tanggapin ng buong puso,
Paano hindi siya tatanggapin ng sect leader sa Divine Immortal Sect? Si Li Qing, na may pusong mapagkumbaba, ay lumapit kay Changsun para aliwin siya. Gawin mo ang iyong makakaya sa pag-cultivate, magsikap na maging kasing exceptional namin. Nagbigay ng paggalang si Changsun, itinaas ang kanyang mga kamay sa harap, at malakas na nagsabi, humihingi ako ng paumanhin sa abala, aalis na po ako, umaasa ako na ang aking mga sinabi ay mananatiling lihim ng sect master at mga kagalang-galang na disipulo, salamat po. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod si Changsun at umalis, nang siya ay nasa rurok ng kanyang kawalan ng pag-asa, narinig niya ang tinig ni Wang Feng. Saan ka pupunta? Ang gusto kong sabihin ay pupunta tayo sa arena ng pagkakasiil ng demonyo upang lumahok sa Demon Sealing Assembly. Lumingon si Wang Feng, itinuro ang kanyang sarili, at ngumiti habang nagsasabi, ipinagkakalooban ko ang iyong kahilingan, simula ngayon, poprotektahan kita, Li Changsun, pati na rin ang iyong pamilya, sinumang mga has na saktan ka ay mamamatay, kahit pa ang imperyo ng Yaorei, wawasakin ko sila. Si Li Qing, na nakatayo sa tabi niya, ay tumingin kay Changsun, ano pa ang ginagawa mo? Habang hindi pa nagbabago ang isip ng sect leader, magbayad ka na ng entrance fee. Nang marinig yun, agad na kinuha ni Changsun ang kanyang sisidlan ng pera, pagkatapos, lumakad siya sa harap ng ating bida, itinaas ang sisidlan ng pera ng may dalawang kamay, yumuko, at nagsabi, si Changsun ay tiyak na maglilingkod sa Divine Immortal Sect ng masigasig hanggang sa aking huling hininga.